Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong lingkod Ado Paglinawan na nagbubugad ng pagbati para sa ating sekretary. Magandang hapon po, Paring Ado. Today, we have missed the presence of our colleague at kasama natin, si Paring Eli Saludar, na medyo may mga ginagawa lang siyang importante. But the show must go on, ika nga. The show must go on, itong Iparas kay Paras. Marami po tayong tatalakayin ngayon ng mga importanteng pangyayari sa ating bansa. At kamakailan lang, mga kababayan, nagdadaldal na naman itong bangag na Pangulo na walang hiya daw ang mga nakikinig sa kanya noong SONA niya. Puro daw pagnanakaw, kurakot, at mga ano ba to? Ghost projects. Ghost projects, at kupit, at so on and so forth, no? At in the aftermath of that, bigla siyang nag-i-inspection, kunyari, pakitang tao na talagang ang ating Pangulo ay hands-on. Nagtatrabaho. Masigasig. At tapos bigla siyang nag-anunsyo na laki ng nalustay na pera, 554 billion, at yung 1/3 or 1/4 of that amount, in the tune of about 100 billion, ay kinorner daw lamang ng 15 contractors. At kasama doon yung pinakamalapit kay Speaker Romualdez, yung SunWest. Yung SunWest na ikangay, ang may-ari niyan si Saldico. Kumpare ko yan ninong ng anak ko yan, at saka ito si Romualdez So malapit ako dyan, at alam ko ng mga totoong nangyayari. Alam ko yung mga inside story sa mga relasyon nila kay Marcos. Alam ko, sinabi ni Saldico sa akin na noong tumatakong presidente si Marcos, paborito na gamitin ni Marcos yung kanyang helicopter na mamahalin na helicopter. Helicopter ni Saldico. Helicopter ni Saldico. At yun daw ang paborito. Kaya nung after the election, nag-proclamation na si Marcos, ito si Saldi, dikit ng dikit kay Romualdez. Ako nung panahon na yon ay siyempre, barkada ko si Romualdez, tumulong ako sa kanya during his speakership na hindi siya nanalo, and so on and so forth. We became good friends. Maliban doon sa he's my junior brother sa fraternity, malapit ka. At alam ko na tuwing lalakad si Romualdez, sakay na kaagad si Saldico sa kanyang sasakyan na Land Cruiser. Punta daw sila sa Malacanang. So, in other words, parang catch and jumper kids si Romualdez at saka si Saldico. Pero ngayon, binisto ni Marcos ang pangalan ng SunWest na pinag-aali ni Saldico. So, anong kahulugan yan? Na hindi lang si Saldico, maraming mga contractors na minention, ang may-ari doon, mga congressman. At minention na natin, yung isa, chairman ng Committee on Public Works, yung isa, mayroon ding helicopter na nagamit din, at ito yung mga sidekick ni Saldico na nagdi-distribute noong pondo na nanggaling doon sa small committee na pinagdiskitaan ni Congressman Toby Chanco. So ngayon, itong kumag na kaibigan ko ito itong certain Congressman Terry Ridon, nag-imbestiga bigla without a resolution from the House, without even a
asking permission or his committee being assigned, motu proprio, nag-imbestiga agad, sumakay ka agad sa mga revelasyon ni Marcos at tila gustong i-cover up. Siguro na utusan yan sa isang mataas na opisyal yan sa Congress na, pare, ikaw naman, hindi ka kontrobersyal. Ikaw nang mag-imbestiga. Unahan mo na. Unahan mo na. Yup. Para mabulabog ang investigasyon at mapapahiya si Marcos Sr., Marcos Jr. So yun po. Ito po, kini-question ngayon ni Congressman Toby Chanco ang investigasyon nitong Terry Ridon. Ito dati, membro ng Kabataan Party List. So, yung mga Yung mga sinabi ni na nagre-recruit ng mga bata para mag-join sa NPA. Membro siya diyan. So, hindi naman siguro siya natanggal diyan. Pero iba na ang pinalit yung si Manuel na hindi na siya kinuha na. So ngayon, ito si Ridon, bigla na lang naging party list candidate ng ano ba ito? Ako Bicol or Bicol Saro? Ano bang pangalan nitong kanyang party list? At nanalo. Ngayon, nanalo yung party list. Nanalo yung party list. Nanalo yung party list. Nominee siya ang nominee. Pero alam mo, sa Bicol, Bicol Saro. Alam mo sa Bicol, pare, paring halos lahat dyan ng mga kandidato. Una nga, ang sinuportahan ni Saldico dyan, kasi kalaban ng bata ni Saldico, yung si Governor Rosal. Nung una, tinalbog nila si Governor Rosal at ginastusan ni Saldi para ma-proclaim yung bata nila. Hindi naman niya kontrolado. Yung anak ni Edsel Lagman, yun ang pinalit ng gobernador. Nag-away din sila ni Saldico. So, maraming mga party list na mga candidates niya na provided by Saldico ng pondo. So I won't be surprised na itong Terry Ridon, pakawala yan. pakawala din ito ni Saldico. Kaya inuulahan ng lahat. At I won't be surprised that di umano'y tumanggap din ng ng political contribution kay Saldico itong Ridon na ito. Kaya nakikita tuloy natin na gusto niyang sakluluhan si Saldico at i-cover up yung investigation. Kaya siya si Ridon nagsimula ng Rigudod. Ito, pakinggan natin. Gusto ko lang po kasi siguraduhin na, kasi ito po, kung hindi magkakagulo-gulo tayo, kung hindi tayo susunod sa ating rules, kung ano yung patakaran natin, sundin natin. Kasi pag nagkaroon tayo ng exemption, may isang hindi sumunod. Lahat na may dahilan, lahat hindi sumunod eh. So ang sinasabi ko lang, gusto natin ng tama. Kung hinahanapan natin ng tama, yung mga nagbe-briefing, dapat tayo mismo sumunod doon sa ating rules. So yun lang ang tanong ko. So was it manifested on the floor that this be, Mr. Chair, that this be taken up by the Committee on Public Accounts? I think we made the request to get a briefing from the DPWH. ComSec, was there a request to get a briefing, and was it approved? So no referral, no request also. Yes. So it was a motu proprio briefing based on the call of the chair. Napakasinungaling itong Terry Ridon. Tinanong siya, was there any resolution or any request or reference from the Committee on Rules that mag-conduct siya ng inquiry? Sinabi nung kanyang staff, wala po. Napakasinungaling mo naman, Terry Ridon. Bistado ka ni Toby Chanco. Tapos, sige, ituloy natin yung sinasabi ni Toby Chanco. There was still no resolution at the time, Mr. Chair. I think it's a briefing. Yes, it's a briefing. But, Mr. Chair, I just want to clarify if this is the proper jurisdiction, no? Because if we will read our rules, Mr. Chair, public accounts, no? Committee on Public Accounts. First of all, I want to make it clear that we want the truth.
And being scrutinized here, we are also included, kasama tayo sa tinitingnan dito. Dahil wala namang magiging kalokohan dito kung hindi napondohan. At yung budget nang galing sa Kongreso. So Mr. Chair, gusto ko lang siguraduhin na talagang sinusunod natin ng stricto ang ating rules para walang question na meron tayong kino-cover up o ano. Ang nakasulat po kasi sa ating rules, ang Committee on Public Accounts, all matters directly and principally relating to the examination and scrutiny of audit reports on the performance of all government agencies to determine their adherence to or compliance with the plans and programs authorized through appropriations approved by the legislature. So kung titignan po natin, ano po ba ang sinasabi dito sa rule natin? Direkta, tungkol sa audit report. Hindi po ba dapat ang committee na sumasakop dito ay yung good government and mas shoot siya doon sa good government and public accountability dahil ang good government and public accountability ay all matters directly and principally relating to malfeasance, misfeasance, nonfeasance in the office committed by officers and employees of the government, and etc. etc. So I just want to raise this. I mean, it's not up for me to decide. I'm not a member of this committee, no? It's just a friendly reminder na since scrutinized tayo, I think the committee will have to decide whether ito po talaga yung tama or mas magandang sa good government. Yun na po, Mr. Chair. So whatever, I cannot make a motion because I'm not a member of this committee. Gusto ko lang na stricto nating sinusunod. Kasi kahit yung uniform natin, di ba? Yung uniform, simpleng uniform, sinusunod na po natin. Na kailangan tama yung uniforme natin pag tayo. Hindi pa pwede tayong improper attire. So gusto ko lang pong siguraduhin na tama ang jurisdiction nitong committee na to para kung ano man lalabas na report dito, walang question dahil stricto po nating sinunod yung rules natin. So, pero inuulit ko, hindi po ako membro. So it's up to the members of the committee to decide whether this is the proper jurisdiction or the proper jurisdiction is the Committee on Good Government and Public Health. Thank you, Mr. Chair. Yes, thank you, Congressman Chanco. Well, we respect your views, no, but to be very clear, this is just a briefing. This is not yet a hearing, and I think that's the reason why the chairperson of the Public Works Committee is also here, and the chairperson of Public Accounts is here, and this has been directed to us by, I think, by the Rules Committee po. So Directed daw, briefing lang daw. Ako, sa tagal ko sa Kongreso, pag nag-imbestiga ka, kasama na yung briefing. There is no inquiry na briefing lang. Ang briefing is normally done when you are conducting an appropriation hearing. Sa madaling sabi, gusto lang ni Terry Rigudon na ang Bicol Saro ang mag-imbestiga sa Ako Bicol, Saldico. So yung mga Bicolano nagkakagulo. Ang Bicolano, nagsasabwatan. Nagsasabwatan. Nahuli siya ni Toby Chanco. Una, walang resolution, walang reference, walang approval ng Committee on Rules. Sa katotohanan nga, sinisita nga siya ni Sandro Marcos na chairman ng Committee on Rules, who is the majority floor leader. Ipakita natin itong statement ni Sandro Marcos. Basahin natin. Basahin natin. Why would a body investigate itself? Sa ngayon si House Majority Floor Leader, Representative Sandro Marcos, na walang kredibilidad ang Kamara na magsagawa ng investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Aniya, makakabuting hintayin ang ehekutibo na umaksyon lalo't ilan sa mga inakusahan ay nasa lehislatura. Matatanda ang inilabas ng kanyang amang si President Bongbong Marcos ang listahan ng top contractor sa flood control project sa bansa.
So, lies upon lies ang pinagdadaldal nitong Terry Ridon. Sabi niya nung una, reference daw or may resolution daw na nakalaan. Pero naprubahan ni Toby Tiangco base doon sa mga staff ni Ridon na, sir, wala po. Tapos na-mention naman niya na nagpaalam daw sa Committee on Rules. Si Sandro mismo, sinita siya na wala kang kredibilidad, Mr. Terry Ridon, na mag-imbestiga. Sabi ni Sandro na ang karapat-dapat na mag-imbestiga ay tagalabas. So bungad pa lang, palpak na si Ridon. Wala pa isang buwan. Palpak na dahil napaka-eager-beaver nito, bagito ka lang, Gusto kumita ka agad. gusto mo kaagad na pumapel, alam naman na leftist member ka at dati kang alagad ng Makabayan Block. Tapos ngayon, nagkatsamba ka lang, ako, tingin ko talaga, binigyan ng financing ito ni... Tinulak. Financing ni Saldico malamang. Tinulak para mayroon siyang kasi, ewan ko kung Bicolano ba talaga ito. Kasi nagre-represent ng Bicol Saro. It pains me. It pains me to say these things against a friend who happens to be this guy na masyadong eager-beaver. Matagal kong kaibigan to. Matagal kong nakasalamuha ito. In fact, on several occasions, pumupunta yan, when I was with the PLLO, pumupunta siya doon sa opisina ni Speaker. May mga pictures pa kaming dalawa with the Speaker. So, kaibigan ko ito. Pero halatang-halata na inutusan na bumili ng suka. Bumili lang ng suka. Sukang paumbong. Tapos yung nag-utos sa kanya, Bicolano rin. Pero yung mas mataas na tao sa Kongreso, sinasabi, wala ka namang otoridad, bakit ka Unang-una, yung committee na tinatangayan niya, sinasabi doon sa rules na this committee will only investigate on issues whereby the Commission on Audit has already rendered its report. May accounts na. May accounts na. Biglang pumasok naman yung isang taga-Caloocan na sila daw minority. Pwede ba ang minority ang voto proprio mag-imbestiga? Never in the history na ang minority can conduct a hearing by themselves. There will always be members of the majority and maybe one or two members of the minority. At saka, anong pinagmalaki na minority? Alam naman yung minority dyan sa House. Company yun. During our time, paring when we were members of Congress, Paano nagiging minority? maayos ang minority. Because ang minority ay mga totoo na minority talaga. Bumabanat at tumitira against the excesses of government. But now, I don't know when this was started, but during our time, ito, I can attest to this fact. When Joe De Venecia ran for the speakership, tatlo kaming kumontra. Tumakbo si Escudero, tumakbo ako, tumakbo si Ronnie Zamora as speaker also. So, Joe De Venecia won overwhelmingly. Natalo ako ng 2 boto ni Escudero. Si Ronnie naman natalo ko ng 3 boto. So, since Escudero was the second highest among the candidates for the speaker, automatic yun na yung tumakbong speaker na second highest vote becomes the minority floor leader. So, ibig sabihin, kumukontra ka sa speaker in terms of you're an opposition. Ngayon, Ngayon, ang ginagawa,
Napaka-kalokohan. Mukhang appointed na eh. I don't want to cast aspersion, pero kasi kaibigan ko yung minority floor leader. He's like my brother, si Nonoy Libanan. Pero yung proseso, nagiging company union ang minority dyan. Why? Kasi imbis magsabay ang labanan ng kandidato for speakership, ini-elect muna. Wala munang pinatakbong ibang kandidato sa speaker. So, speaker is voted by all the members. Unanimously. Hindi naman unanimous. Maraming hindi rin bumoto, pero majority voted for the speaker. Tapos, Unopposed. unopposed. Pag na botohan na si speaker, yung mga pataan ni speaker, sasabihan ngayon, pumili kayo kung sinong gustong mag-minority. Tapos mag-eleksyon na naman, ang i-elect lang minority. Yung mga ibang, siguro hindi sila nakakuha ng committee, they will go to the minority. Unlike yung real minority. So, may mga umaangal yan. Si Dilima Dayan, maangal. Yung si Chel Jokno, may mga iba diyang talagang pure na mga biglawan na ayaw nila talaga sa administration. Pero wala silang choice. Hindi makapasok. Kasi yung minority floor leader nila elected and chosen by the speaker. Kaya nga, company yun. So, sinasabi nitong isa dyan na taga-Caloocan, hindi, no, we cannot stop this investigation kasi daw this is part of the minority. Sabi ni Chanco, pero ilagay natin sa tama. Ang sabi ni Ridon, briefing lang naman ito. Lek-lek mo, Ridon. Ano naging briefing yan eh? Inuunahan mo na nga, tapos magiging ano na yon. Magiging on record na yung mga sinasabi, like ni Bunuan. Sinasabi ng mga ibang undersecretary. O katulad ng Cabral, wala si Bunuan. Pinapa-attend yung Cabral. Ito yung sinasite ni Jinggoy na may kinalaman doon sa pagpanding nung bridge na collapse. At sinabi ni Jinggoy, bakit itong Cabral na ito, bakit andyan pa sa DPWH? Wow. Dapat sinipa na ito. Oh. Pero nandyan. So, in other words, itong moro-moro na investigasyon ni, in fact, si Ridon mismo, nung na-corner na siya ni Toby, sabi niya, this is not really an investigation. This is just briefing. This is just a rigudon. Kaya paring Terry, huwag ka naman masyadong hatsi-patutsi dyan. Ibigay mo na sa may mga experience. Hindi ko nga malaman kung bakit ikaw pinili ni Speaker to become chairman of a committee na bagito ka lang naman. Mayroon bang kinalaman si Saldi na pinakiusapan si Speaker si Speaker Romualdez na ikaw ang ilagay diyan sa chairmanship? Ewan ko, ako. Bakit hindi umaangal yung mga iba na mas magaling pa diyan sa Ridon na yan? Na may mga kakayahan na mga magagaling na mga congressmen na may kakayahan na maging chairman sa committee na yan. Ewan ko, ako Bicol. Ikaw, Bicol Saro. Sinabi nila kasi, may isang nagsabi, di umano. Dati kasi daw, kaya nga, yung dati, NPA din yung chairman. Palitan din ng isang NPA. Yun ang... Yung hindi na yun hindi nakapasok. na re-elect. Dating NPA yun. Sino ba yun? Karapali. Ang name nun, Karapali. Padueno. Karapali yun. Kasi that is his war name. Hindi ko maintindihan. You keep on telling me that Terry Ridon is leftist. Paano naging, fellow ng Strat-based Albert de Rosario Institute? Well, Amerikano yun. Well, mayroon sila sabi na the man with many faces. He's a man with many faces. One time, kapitalista, one time,
Komunista. Socialista, one time alleged communist. These are the kind of people you should be beware of, mga kababayan. Kaya si Toby Chanco talagang hindi naniwala. Talagang tinitik-tik siya. Na hindi siya ikaw maayos. pare, wala kang authority. Walang authority ka mag-investigate then because your committee is not the proper committee to investigate malfeasance, misfeasance, graft and corruption. Okay. It is the Committee on Good Government. Pero kung tanungin mo naman yung chairman ng Committee on Good Government, ay sabi niya, pareho lang din yung sinasabi ni Sandro. We don't have the credibility to investigate. It should be a third party that should investigate, not the members of Congress who will investigate their own kind. So yun po mga kababayan. And ito si Congressman, Mayor Magalong, pakinggan natin si Mayor Magalong kung anong sinasabi dito sa yung perspective investigasyon niya. sa kanya, anong perspective niya dito sa investigasyon nitong ginagawa ni Terry Ridon. Unang-una, just would like to emphasize that the investigation should be conducted by a third party, an independent body. That is actually the intent. Yun ang gusto kong ipahiwatig sa kanila. Hindi yung mismong mga akusado, kaya yung mga, kung sino yung mga involved, sila rin na mag-iimbestiga sa sarili nila. Kumbaga, it's a question of moral ascendancy. Para mong sinabihan yung kriminal na, okay, sige, imbestiga mo na yung sarili mo, tapos mukha ka na rin ng mga ebidensya, tapos filean mo na rin yung kaso mo. Ganun ang nangyari. Hindi naman pwedeng ganun. Kaya hindi po ako nagpupumilit. Nag-volunteer lang po ako. Magalong, sinabi na namin dito sa previous episode natin that it must be a third party and Mayor Magalong has sounded it off that it should be a third party. And in fact kami, nagsuggest kami na mag-chairman yan si Mayor Magalong. Because we have no evidence of his corruptibility. Pero ang sabi nga nung iba, magtayo daw muna ng Truth Commission at siya ang ilagay doon. Precisely, that's what I'm going into. Na it must be a third party. Yes. Chairman Magalong, lagyan mo ng mga former justices, Justice Bernabe. Yeah. Yung mga yung mga matitino, hindi yung mga bayaran ng mga ex-justices na retarded justices. Kung ano-anong mga pinagdadaldal, sinisira nila yung sarili nilang pinanggalingan na Korte Suprema. Wow. Pero ako, tutuloy ko pa rin ang investigasyon. Kung si Terry Ridon ay talagang Bicolano. Alam mo, kung may hiya itong Terry Ridon na ito, at kung pinagsabihan na siya ni Sandro, mayroon ng statement si Sandro, who is the majority floor leader and the chairman of the Committee on Rules. Fade away. Mag-fade away ka na lang dyan, Ridon. Unang-una, wala ka namang stature na mag-imbestiga. Yung mga chairmanship ng mga committee dyan, during our time, talagang magagaling yang mga nilalagay ng mga chairman. In fact, there was never a time during the time of Manny Villar as time ni Manong Sani Belmonte, time ni De Venecia, ilang beses naging I could recall there was never a party list member who was given chairmanship. There was never any junior neophyte that was given a chairmanship. Member ka lang muna. Then, when you become second termer, you become vice chairman. The chairman then were really experienced, magaling, went through the at saka hindi nagpapakulong. Mga courteous, mga hindi mga bastos na silang nagdidictate kung anong dapat isagot ng witness or resource person. Pipilitin nila na sumagot doon sa gusto nilang marinig. We never had that kind of thing in the past. It's only in this Bangag administration that we have this kind of people. Pero bukan nagkaroon ng reversal from
Quadcom, naging Tricom, ngayon Onecom na lang. Si Rigodon na lang. Si Terry Rigodon na lang. Onecom. Onecom. Pero short-lived dahil Tapos dahil na. nabisto na kaagad ni Toby Chanko at napapahiya. If I were you, Terry Boy, don't be terrible. Don't be a terrible guy. You better hang up your globes and leave that committee alone and let it be with a third party that pinipreempt mo, kaya nagalit si Sandro sa'yo, pinipreempt mo si President Marcos to come up with a third party investigator. Yun po ang... Di kaya, pwede rin mag-giveaway na siya ro sa second nominee ng Bicol Saro. Dahil pinahamak ito, na. pakinggan mo si Ito matalino. Paulo Marcoleta. Ayan. Like father, like son. May sinasabi din siya tungkol dyan sa Terry Ridon na yan, na investigation. Ito. Ay, Congressman Marcoleta, please. Mr. Chair, just an inquiry. Opo, dito pong Lunes, naglabas po ang ating Pangulo ng listahan po ng contractors who have cornered 20% of the 545 billion flood control projects. And the report said that these 15 contractors are in one way or another linked to current government officials. And considering the report and also citing that Senator Lacson also made a statement that there are 67 contractors in the House of Representatives. My question, Mr. Chair, is this committee qualified to carry out a very comprehensive and complete report on these anomalous flood control projects, considering that the 67 or so House members are also contractors. So I just want to know if we will be able to churn out a very exhaustive, fair report on this matter. Thank you. So, Ginobus na. so, anong business mo? Bakit mo? Hindi naman pala ikaw, wala ka naman palang otoridad, wala ka naman lang permission sa Committee on Rules. Pinatawag na lahat. Tapos magpapasikat ka at magpapatawag ka ng briefing, you are just preempting the real committee that will... Tapos ngayon, sinita ka ni Marcoleta, sabi mo, we're not really, this is not really the committee that is investigating. It will be a TRICOM. The speaker has not even created that committee. Bakit ka nauna na? Hindi ba nakakahiya ka, paring Terry? Ano ba naman pinaggagawa mo? Don't you have any shame anymore? When you used to be a man of dignity, ngayon you're a man of what? Paring how do you describe this guy? Nagiging wishy-washy nga eh. Hindi ko maintindihan kung sabik, na utusan. Pati yung Dolomite, gusto niya imbestigahan. Pati Dolomite. Sinita na nga siya ni Vice President eh. So, Alam mo kasi, gustong pumapil nito because he wants to vindicate himself. Napahiya kasi ito nung sinipa ni President Duterte. ayun. Because he was traveling so much. Wala namang... Can you imagine he was... bakit na? Can you imagine he was the administrator or director of the Urban Poor Bureau or Commission? And supposed to, dapat urban poor yung pera na dapat na malilikom ng... For us, it's... malilikom ng committee na yon, isi-share mo sa mga mahihirap. Pababa. Oo, pababa. Ginagawa, walang hiya, travel ng travel. Kaya may nakabulong kay Presidente, itong
dating member ng kabataang Party list. ng mga nang re-recruit ng mga bata para sa NPA, Naging biyahero. naging biyahero. Ay, alam mo naman, just a whiff just a whiff of corruption. Ganun kaagad si Duterte. Sipain yan. Hindi pa umiinit ang puwit niyan doon sa tinanggal na ni Kaya Duterte. nga, galit na galit siya. Anything that is related to Duterte's project, kagaya ng Dolomite, kagaya nitong mga corruption na ito, gusto niya kaagad i-cover up. Sa Dolomite, imbestigahan niya ito, i-cover up niya. So, what kind of tapos party list pa naman. So, yun po, mga kababayan. So, this is all for the day. And we hope that Sandro Marcos Stands siguro, pat. siguro sinusundan na niya ngayon yung tatay niya na nagiging pakitang matino. So, yung anak naman, pakitang matino din. Sana, kayong mag-ama, pakita nyo sa taong bayan na in the next 3 years, mayroon kayong gagawin na matino para sa ating mga kababayan. At kung meron kayong mapapakulong dyan, Kung kagaya ni Sandro, majority floor leader, kung kailangan mong suwagin yung mga nakataas sa'yo na mga loko-loko, di suwagin mo. Oo. For the sake of your father who is now showing, kunyari, moro-moro o propaganda, but we can always give him a chance Yeah. to prove himself. Nasa resulta yan eh. Mag-create ka muna ng third-party truth commission para ipakulong mo lahat yung mga naglustay ng pera. Alam mo kasi itong flood control partner, yun ang gustong-gusto ng mga contractor at saka mga congressmen. Because walang liability sila, walang accountability. Kasi karamihan dyan, dredging lang eh. Dredging, pagka-ulan, wala na. Anong ipoprove mo? Sabihin lang, naanod na. Kaya nga, Marcos, succumb to the explanation na pinagyabang niya yung flood control noong 2024 SONA, pero only to backtrack and say, mga naanod lang yan, naanod. Because that is really the purpose why people engage in flood control, because they can always have defenses when an investigation comes. You can no longer prove kasi wala na yan dyan sa... Mahirap mag-establish ng beyond reasonable doubt. Mahirap mag-establish because it does not exist anymore. Sabihin, nung last year po, ang lalim na nito eh. Kaso nagbaha eh. Natampakan na naman. Nag-siltation na naman. So, paano mo na-prove yung 300 billion na dredging doon? Kung nag-silt na naman ulit. Kaya ginagawa nila, nagpa-park lang sila na heavy equipment doon. Wala lang ginagawang iba. In fact, ito nga, yung SunWest, kaya nga dapat ito talagang unang imbestigahan at saka yung dalawa niyang sidekick dyan. Yung SunWest, can you imagine, wala namang bulldozer yan doon sa Surigao. Surigao, ang dami niyang project doon. Anong pinaggagawa niyang dredging? Kung wala naman siyang equipment na dinala doon. So, dapat we appeal to the Senate. Yun ang tunay na investigation. Si Marcoleta will conduct an investigation sa Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Committee. So yun lang po mga kababayan. Magandang hapon po sa inyo. And ito na. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po.